Ako po si Win Gatchalian at welcome sa For the Win, ang panalong-panalong podcast para sa mga lumalaban, bumabangon at syempre, mga nagwawagi. Ever felt your life was just a sketch? Some people chase careers, others chase passion. Pero itong guest natin, he painted his way into his own destiny. From stress relief, doodles, to gallery recognition. Bawat brushstroke niya ay kwento ng tapang, determinasyon, at love for family. Mga ka-win-win, let us welcome the man who turned sketches into success, Marco Polo Cabrera. Marco, maraming salamat sa pagpunta mo dito sa ating podcast, sa For the Win. Maraming salamat din po sa hope opportunity na ito na na-invite niyo po ako dito sa inyong vlog and podcast din po. Paano ka naman napasok sa visual art, sa painting? Dahil alam ko nga ikaw ay nagtapos ng broadcasting. Yes po. Nag-start po akong magtrabaho sa ABS 2010. And then yung pong pumunta naman po ako sa larangan ng arts around 2016-17 na po. And nung mga panahon po na yon, parang yung art, parang ano lang po kasi siya hobby. And parang to distress and to parang outlet ko po pag stressful, kapag gusto kong may gawin na iba sa aking trabaho sa ABS po noon. So yun, nagpaint po ako, nag-sketch po ako hanggang one day yung boss ko po parang nagustuhan po yung artwork ko na hindi ko naman po talaga intensyon na ibenta, na doon ko po napatunayan na parang wow, parang pwede pala or marketable pala yung ginagawa ko. Palang potential. May potential po pala. So sabi ko, so doon na po yung parang start na sige, nag-start na po ako, nag-paint na po ako every day, every other day, every weekend. Parang yun na po yung naging, from hobby, parang unti-unti na po siyang naging passion po. Can you tell us, from nag-graduate ka ng broadcasting, paano ka naman napasok sa ABS? Pagka-graduate ko po nung college sa Laguna State Polytechnic University po sa Laguna, sabi ko, pangarap ko po talaga noon na makapagtrabaho sa ABS kasi para po sa akin yun po yung parang kumbaga parang sikat na station. Parang gusto ko makapasok. Saka yun ang pinag-aralan mo, broadcasting. Yes po. So sabi ko, gusto ko makapasok dito. Unfortunately, wala po akong makitang parang magandang posisyon na parang sa tingin ko swak po ako yung aking mga kakayahan. Puro nakikita ko pong opening, mga managerial, tapos matataas po agad yung position. Hanggang may nakita po ako na parang customer relation officer. Sabi ko, sige, ito na lang muna yung kunin ko. At least pag nakapasok na ako, madali na yun. Lumipat, ano? Yes po, nandun na ako, parang stepping stone ko na. So, diskarte yun? Parang diniskartehan mo muna. Kapag break time ko po, kinakausap ko po yung mga employees or yung nagsasend po ako ng mga CVs, na mga resume ko po. Hanggang one day, ayun, natisod ko po yung pang-pitong exam at pang-pitong interview ko po. Kasi 6 na beses po akong naligwak or hindi po ako nakapasa. So, 6 na beses kang hindi tinanggap? Yes po. At hindi po nakapasa. Hindi nakapasa? Sa interview at saka po sa exam. Pinagtiyagaan mo? Pinagtiyagaan ko po hanggang ayun po, nakapasok po ako sa News and Current Affairs po ng ABS. Actually, yun po yung iniiwasan kong department kasi sabi ko, baka hindi ko kaya yung hindi ko kaya yung current events, ganyan. Kasi baka mabigat yun eh. Yes po. Politika and mga nangyayari sa bansa natin. Opo. At doon pa po pala ako nakapasok. Doon po pala ako nakapasa. So, from there po, yun po, naging production assistant po ako sa programa po ni Sir Ted Filon ngayon. At tumagal po ako hanggang from 2010 hanggang 2020 po. So, after ko pong maging production assistant, na-promote po ako to multimedia producer and social media manager po. Ano ang naramdaman mo naman nung hindi ka nakakapasok, 'di ba? 6 na beses 'yun eh.
Ano po, Minsan ibang tao, isang beses, pangalawa, nawawalan na ng actually sabi pag-asa nga po ng mga magulang ko, baka hindi na 'yan yung para sa'yo. para sa'kin. Mm. Kasi sabi din ng mga kapatid ko, parang ano, ang dami mo na nagagastos, parang baka hindi na 'yan yung for you talaga na hindi na 'yan nakatadhana sa'yo. Pero sabi ko, hindi, ito po talaga yung gusto ko, eh. Ito po yung parang feeling ko, dito talaga ako nakatadhana. Parang ako na po yung nagsabi sa sarili ko Baliktad, na imbes na hindi mo tadhana, ito yung tadhana ito yung mo. tadhana ko, eh. At least gumana yung diskarte mo na Yes po. mag-customer relations ka muna, tapos pupunta na sa mas komplikado o mas mataas na posisyon. Yes po. So, At nakapasok ka kaagad doon, eh. opo. So, naniniwala din po kasi ako na dapat start muna tayo sa mababa hanggang gradual yung pagtaas. Ayun po, ginawa ko po talaga yung lahat ng best ko, at saka more dasal po talaga. Yung hindi ka nakapasok ng 6 times, tingin mo yung bang pinaka-darkest hour mo? Hindi. Pinakamababang feeling na nakuha mo? Feeling ko po, well, isa po yun, pero yung pinaka mababa po talaga, I think, nung pandemic po. Nung pandemic po, nung nawalan po kami ng trabaho sa ABS. Tapos nung na-cancel po yung mga shows ko po, yung mga art exhibits ko po na-cancel. Sobrang ano po nun, parang hindi ko na po alam yung susunod sa akin. Parang yung dream company ko, yung dream job ko, yung passion ko, lahat nawala nung pandemic. So what's next for me? Ganun po pala yung feeling na hindi mo na alam yung what's next. Parang anong nangyari po sa akin nun, medyo na-depress po ako nun. Parang natutulog po ako, tapos gigising ako, kakain, tapos tutulog. Para kinabukasan. Nawalan ng direction, no? Parang nawalan po talaga ako ng direction. Actually, yun ang hindi alam ng mga listeners natin, na yung mga artists nabubuhay sa mga exhibits. Yes po. Diba? Doon mo rin na-showcase yung talento mo. Pero noong pandemic, walang exhibit, Lahat sarado. Almost 2 years siguro, yes, no? Almost 2 years. So, marami siguro sa mga artists natin, yan rin yung naranasan. At nahirapan rin sila. Nahirapan po. So, sa mga listeners natin, magandang naintindihan nila yung pinagdadaanan ng mga artists natin. Opo. Hindi po talaga mabilis maging artist. Marami pong challenge. At well, ang ginawa ko po nun, sabi ko, inisip ko na lang, how will I improve myself during that time of pandemic? So, ang ginawa ko po, kasi sino ba naman pong bibili ng artwork ng pandemic? And that time, no? That time. Na kasi parang, lahat, iniisip nila, kalusugan nila, yes health. Po, kalusugan, tapos ipangbibili mo na lang ng pagkain mo. Kasi di ba, dami pong parang scarcity yung nangyayari ng pagkain. So, ang ginawa ko po nun, yung artwork ko po, nilagay ko po siya sa tote bag. Lahat, 10 pieces po gumawa po ko, hand-painted. Tapos, minessage ko po yung mga kaibigan ko. Itong ganitong design. Mga design. Abstract pa po nun. Tapos, nagulat po ako, yung 10 piraso po na yon, binili po ng mga kaibigan ko. So, binenta mo ba yan sa online? Online ko po siya binenta. Actually, marami ring naging small business entrepreneurs. Yes po. During pandemic sa online selling. Ayun po, hanggang ngayon, parang kasama na po siya sa business ko, yung tote bag. Parang way of... ano na yun, parang naging, kasama na rin sa... Yes po. Sa mga ginagawa mo. Opo, parang na rin po siya, kumbaga, kung yung mga hindi po makabili ng artworks na malalaki, ang binibili na yung tote bag na lang po, at least reusable. Well, doon mo malalaman may following ka kasi tote bag binibili nila para mabili yung yes po, yung artwork mo. Yes po, and magagamit pa po nila yon ng paulit-ulit. So nandun po yung art ko, kaya ayun po, isa po yun sa naging parang bumuhay din sa akin noong time ng pandemic po. Yung nasabi mo kanina na nag-start yata to as your hobby. Yes po. No, parang stress reliever, hobby. Paano mo nalaman na pwede pala ito maging main line ko? Itong ginagawa kong hobby pwede pala maging future ng aking career. Nung marami na pong nagkakagusto dun sa artwork, yung marami na pong, parang medyo marami na pong pumupuri, marami na pong nagsasabi na oy Marco, ang galing ng mga gawa mo, ang ganda ng mga gawa mo. Tapos yung iba po, bumibili na worth yung mga 1,000, 2,000, 3,000. Talagang sabi ko, baka talagang
mukhang may market talaga ako, may bibili. May following. May following. Oo. So talagang sabi ko, feeling ko ito na to. Ito na to yung start ng Anong ng naramdaman archery mo ko. that time nung kita mo may bumibili? Sobrang saya ko po nun. Kasi parang ang dami pong mga artist eh. Ang dami. Madami pong Filipino artist. Actually, nasabi ko sa'yo kanina, very competitive rin ang art Yes scene, po. di ba? Kasi daming magagaling sa atin eh. Opo. And then, ako na parang baguhan na wala akong background sa arts. Hindi ako fine arts graduate. May bumili sa akin ng artwork. Paulit-ulit pa. Yung iba naging collector ko na po talaga. Kaya sabi ko, parang, I think, calling ko to, bukod sa pagiging journalist sa ABS, parang lumilihis na ako sa passion ko into arts na po. Ano naman yung mga challenges na encounter mo dito sa bagong passion mo? Siguro po, number one, paano mo papopromote yung artwork mo? Like, madami nga po kasing magagaling. So, paano mo siya mapopromote? Paano ka magi-stand out? So, paano mo ibebenta yung artwork mo na hindi ka itsurang yung parang nandilimos ka na. Yung ganun. So, parang desperado. Opo. Yun po yung isa naging challenge ko po. Good thing na lang po, ako po ay, yun nga po, mass comm graduate o broadcasting graduate. So, medyo malakas po yung loob ko or medyo makapal po yung mukha ko in a good way. Talagang nagbebenta po ako, hindi po ako nahihiya. So, yun po yung siguro isa sa mga challenges. And then, siguro po, connection. Pangalawa yung connection. Dahil wala nga po talaga akong kakilala sa art industry. Parang paano ako mag-i-start? Wala akong mahihinga ng advice kung paano yung paano mag-pricing ng tama sa artwork, kung paano yung mga magagandang quality ng mga pintura, ng mga art materials. Yun po yung naging isa sa mga challenge ko po. And yung pangatlo po, yung mga criticism po ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kahit po mga kaibigan mo, parang yung iba nagtatas ng kilay, parang si Marco nagpe-paint, parang di naman maganda yung mga gawa niya. Parang ganun. May mga ganun po akong na-experience. Tapos meron pa pong sinasabi na bakit ka mag-art? Hindi ka naman fine arts. Parang mass comm ka. Tapos yung gawa mo hindi naman pulido. May mga ganun po na hindi po may iwasan. Oo. Tsaka aminin na natin dito sa atin, pag sinabi mong artist, parang ang tingin ng tao walang pupuntahan, yes, or hindi ka kikita dyan, or hobby lang yun. Yes, Madalas, hobby lang, di ba? Pero sa'yo, napatunayan mo na hindi lang to hobby, pwede rin to maging career na viable. Yes po. Diba? Ano naman ang pinaka-scary moment na brushstroke ng buhay mo? Scary moment po. Yung kinabahan ka, no? Feeling ko po yun po talaga ng time ng pandemic po talaga. Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko nun kasi lahat po nag-cancel po yung mga shows. So sabi ko, paano ko kikita nito? Parang paano ko ibebenta yung mga artworks ko? Parang hindi ko na alam kung paano magpe-paint. Parang nawala po yung drive ko to do artworks. But I think lahat naman po tayo nung pandemic naka-experience po tayo nung parang downtime. Yes. Parang nalungkot po tayo. Saka hindi mo alam kung kailan matatapos yung pandemic. Parang yes po. Sobrang uncertainty. Tapos iisipin mo po kung baka magkaroon ka nung COVID. Baka ngayon mas delikado yun, di ba? Kung ito na po ba yung katapusan mo na ba to? So parang yun po yung alam mo yung parang sa apat na sulok ng kwarto mo, parang ano nang mangyayari sa akin? Parang ito na ba to yun? Ito na ba to, Lord? Parang hindi ko na alam kung anong susunod po sa akin. So I think yun po yung darkest moment po ng buhay ko in general po talaga. When it comes to my art career po. Kanina nabanggit mo about criticism ng mga, sabihin na natin, mga nagdududa. Yes po. No? Kung itong gagawin mo ba panghabang buhay o hobby lang. Paano mo naman hinandle yung mga ganun ng criticism? Paano mo sila sinagot? Paano mo
hinawakan. Sa trabaho namin, ako, public servant, marami rin kaming criticism. Araw-araw yan. Actually, hindi na araw-araw ngayon. Halos segundo-segundo na dahil sa social media. No? So, ikaw, paano mo naman hinandle yung doubters? Ano po, minsan po umiiyak po. Talaga? Minsan po umiiyak po ako, tapos sinasabi ko na lang sa sarili ko na, yeah, okay lang to. May ganyan talaga. Parang, kumbaga nire-receive ko na lang po, sige, batahin nyo na lang po ako ng criticism. And then, buti na lang po, malakas po yung faith ko kay Lord. Aminin ko po, hindi po ako lagi nagsisimba, hindi naman po ako. Pero yung faith ko kay Lord po, malakas po. So, every time na meron pong nagkikritik or may mga criticism sa akin, tinatanggap ko po sila. And then, titingnan ko kung tama ba to. Kung hindi ba kung hindi ba siya constructive criticism, or pwede ko ba siyang gawin na, pwede ko po siyang baliktarin into a positive criticism. So, ganun po yung ginagawa ko. And then, pinagbubutihan ko na lang po. Yung criticism ba normally sa social media o harap-harapan? Or... Meron pong harap-harapan. Meron pong harap-harapan na talagang sinasabi nila na hindi naman maganda yung gawa mo. So, ang ginagawa ko parang, okay. Tapos, deep inside, parang, ano na po ako nun, lungkot na lungkot po ako nun. Talagang, siguro mga 1 or 2 days po ako nalulungkot nun. Pero, kapag nakikita ko na po yung mga, bumabalik po ako sa parang sa mga core values ko, or bumabalik po ako dun sa mga pinagdaanan ko at yung mga achievements ko po, parang sinasabi ko na hindi ko ma-achieve tong mga goals ko na to, itong mga achievements ko na to kung maniniwala ako dun sa mga pinagsasabi nila. Nasabi mo kanina, no, may mga criticism, yung iba ay kailangan ng connection para makapasok sa mga exhibits. Itong mga ito parang smudges in your painting. Yes po. So how do you clear the smudges and how do you rebound from those criticism at itong mga challenges, no, na experience mo? Katulad po ng ginawa ko nun sa ABS and sa pagpasok ko po ng art industry, di po ako sumusuko. Parang kapag meron po talaga akong gusto, ay talagang diretso. Diretso po, talagang pinupush ko po talaga. Kasi kung sa sarili mo magsa-self-doubt ka na, wala nang mangyayari. Yung mga challenges na yon, kailangan i-overcome mo sila. Kailangan yung sarili mo dapat sanayin mo na makakuha ka ng mga ganong criticisms, ng mga kumbaga negativity. Kasi I'm sure yung mga national artists natin, yung mga sikat na mga artists, I'm sure dumaan din sila sa butas ng karayom, dumaan din sila sa maraming criticism, dumaan sila sa maraming mga bad negativity. So dun sinasabi ko na lang, kung kaya nila, kaya ko din. Yan bang goal mo, maging national artist at one day? Sana po. Pero, diba? Challenging po siya pero... challenging, but hindi imposible. Yes po. Hindi imposible. Basta may... Una, bata ka pa. Opo. No? So, hindi imposible yun. Maganda rin na meron tayong goal na gano'n. Yeah. Sa mga taong merong nagda-doubt ng sarili, kaya ba nila ito o hindi nila kaya? Anong mapapaya mo sa kanila? Kasi ikaw, dumaan ka rin sa gano'n no? Opo. Yes po. From hobby, tapos maraming doubters. Yes po. So, sa mga taong ganun rin ang pinagdadaanan, what do you advise to them? Basta unang-una po maniwala po sila kay Lord. Magdasal po sila. Kasi kapag... Yan ang importante. Yes po. Totoo. Ako rin yan din ako. Yan din ang paniniwala ko. Kasi kapag nagdasal ka, ako naniniwala po ako na napapakinggan po tayo ni Lord Ibibigay ni Lord yung nararapat sa atin sa tamang panahon. Basta ang gawin mo, do your best at maniwala ka sa sarili mo, sa art mo. Kasi kung kagaya po ng sinabi ko kanina, kung ikaw pa lang sa sarili mo hindi ka na naniniwala, paano ka pa bibigyan ni Lord ng daan patungo dun sa path na magandang path kung ikaw nagsa-self-doubt ka na?
So, alam natin maraming challenges, maraming pagsubok. Pero nandyan lagi si Lord to support us and to give us hope. And ito masasabi ko po, this is one of opportunity na pinray ko kay Lord, kasi parang sabi ko, pangarap ko to na ma-interview, kasi noon parang isa hindi po ako expert mag-interview. Hindi ako professional. Okay po, kasi parang first time ko pong makapag-open up about my life. Na ganito kalalim. Journey. Journey. Na-interview na rin po ako sa radyo, pero hindi po ganito kalalim na usapan. Kaya nung nasabi po, na-invite po ako, sabi ko, wow, parang first time, pangarap ko to. Parang dati, ako yung nag-i-interview, ngayon ako na yung interviewin. Hindi, tsaka maganda itong mga paintings. Naririnig nila yung journey ng painter, diba? Hindi lang, maganda ito, but yung kwento behind the paintings. Kinakausap ko po yung mga yan, minsan. Ito mga sumasagot ba? Huwag na, hindi naman po. Kala ko sumasagot. Ang dami nating brush strokes ng wisdom kay Marco Polo. Pero pause muna tayo, stay with us. Kung ang bata maaga nag-aaral, mas maganda yung kanyang performance pagdating sa elementary. Pinasa namin yung ECCD law para palawakin pa yung ating mga daycare centers para mabigyan ng oportunidad yung ating mga bata makapag-aral ng maaga. Kasama sa early childhood education ang pagbabasa at pagbibilang. Ito yung tinatawag nating foundational skills ng isang bata. Napakalaga ang papel ng mga magulang natin dahil ang child development centers naman 2 hours to 3 hours a day. So yung ibang mga oras dito na papasok ng ating mga magulang. Importante rin na natitrain yung ating mga magulang. Turuan yung kanilang mga anak sa pagbabasa, ng bilang, 1, 2, 3, 4, 5. Of course, lahat ito in a play style. No? Naglalaro yung bata, nag-e-enjoy. Hindi lang yung nakaupo sa classroom. Importante rin na nag-e-enjoy yung bata sa pag-aaral. Malaki tiwala ko dito sa bagong Early Childhood Care and Development Law kung saan ang local government units natin ang in charge na sa pagpapalawak ng mga child development centers. Dahil dito, sa batas na ito, mas magiging malawak na ngayon ang ating early childhood education at mas matututukan na yung mga pangangailangan ng mga bata. Ito pa rin po ang For the Win and kasama pa rin natin si Marco Polo Cabrera. Marco, kwento mo nga sa amin tong painting na ito. Ano yung background? Ano yung naging inspiration mo? So, sa mga figurative artworks ko po, lahat, most of them po are inspired by Philippine mythology po. Kasi po as an artist, yun po yung aking advocacy as a Filipino artist. Ayoko po kasing maging Filipino artist lang. Gusto ko po maging Filipino artist pero dala mo yung Philippine culture. Yeah. Ito po si Mayari, Goddess of the Moon. So, ayan po, isa lang po siya sa 3 magkakapatid. Anak po sila ni Bathala. Pero kung titingnan nyo po at babasahin nyo po yung story ng ating Philippine mythology from Luzon, Visayas at Mindanao. Sobrang dami po, sobrang laman ng story na parang feeling ko nga po mas malaman pa siya compared to Greek mythology. So yun ang maganda dito dahil may advocacy rin Yes, diba? Po. So may kwento, may advocacy, and sa mga bata na hindi masyadong malalim yung pag-unawa sa mythology, Philippine mythology, makikita nila ngayon. No? So, maganda na may advocacy dahil na-promote not only Filipino culture but Filipino stories, Filipino mythologies. Yes po. Ano naman yung nabalitaan kong nagpinta ka sa CR? Yes po. Kwento mo nga yung experience na yun. Ano po, kasi nung nag-start pa lang po ako, nangungupahan po ako sa boarding house. Tapos may mga kasama po ako na 4 or minsan 6 po na ibang tao na kapag gabi na, kasi gabi lang po ako nakakapag-paint. Pag nagpe-paint po ako, tapos matutulog na po yung mga kasama ko, sa CR po ako nagpe-paint kasi doon na po yung ilaw, kasi papatayin na po yung ilaw sa kwarto. So, ang ginagawa ko po, sa CR na po ako nagpe-paint. Tapos yung ilaw po ng CR ang gamit mo. Yung gamit ko. Kapag binabalikan ko po yung time na yon, actually, nung nagpa-practice po ako. Baka inodoro yung na paint mo. Ay, hindi naman po.
Hindi naman Hindi naman po. Pero yung medyo amoy po konti. Pero nung nasabi po kasi sa akin din tong interview, di parang medyo nag-practice po ako. Nag-flashback po ako. Naiyak po ako nun. Kasi sabi ko, parang imagine niyo po parang nagpe-paint ako dun sa loob ng CR. Ngayon may sarili, nangungupahan pa rin naman po ako ngayon, pero meron na akong sariling maliit na kwarto, meron na po akong ilaw. So hindi na sa CR. Hindi na kasi po may sa privacy CR. ka na no? May privacy na po. Pag babalikan mo talaga yung mga paghihirap mo, yung kumbaga pagsusumikap mo, parang in a way, maano kayo, parang maiiyak ka na parang, grabe, malayo na rin pala. Malayo na rin pala yung narating ko. Mo. Oh, and then malayo pang pupuntahan. Malayo pa, pero actually nakikita ko malayo. Malayo pa yung pupuntahan mo eh. Yes po. Sabi nga po nila, malayo pa pero malayo na. Anong role ang ginampanan ng family mo sa journey mo? Malaki po yung naitulong sa akin ng pamilya ko sa akin po as an artist, kasi very supportive po sila. Kahit sabihin nga po nila ng iba na parang yun nga po, walang pera sa art, mahirap. Yan ang mga naririnig ko madalas eh. Diba sa mga pamilya, mag-ano ka na lang, doktor o abogado. Pero sa kanila po, parang kahit po mahirap kami, hindi po sila, parang sabi nga po ng mga magulang ko, ng tatay at nanay, kung saan ka masaya. Kung saan ka masaya, susuportahan ka namin. Kung saan ka magiging kung saan ka dadalhin ng mga pangarap mo, dun ka. Ang goal po talaga nila is to make us happy and comfortable. Kasi nung mga panahon po ng mga bata po kami, yun nga po, medyo mahirap po kami. Hindi po kami mayaman. 7 po kami magkakapatid, pang-anim po ako. At minsan kumakain po kami kami pong buong pamilya. Pinaghahatian lang po namin 1 o 2 itlog. Tapos hahati-hatiin pa po namin yun sa siyam na piraso. So share kayo. Share po kami, tapos bumabawi na lang po kami sa kanin, tapos sa toyo tsaka ketchup. So dumaan po kami sa ganun. Kaya every time po na pag nagkikita po kami magkakapatid, pag nagre-reunion po kaming pamilya, pag binabalikan po namin yun, parang natatawa na lang. Parang, oy, ngayon tigigisang itlog na tayo. Parang ngayon tigigisang hotdog na tayo. Ngayon tigigisang karne na tayo. So parang naging motivation na, yung naging hirap namin, naging motivation po namin magkakapatid to do our best sa buhay. Na hindi tayo mahirap, or hindi dapat tayo maghirap, hindi tayo dapat manatiling mahirap. We need to do something, and kailangan tayo magsikap to achieve our goals, and to, of course, to help our family and to help our parents po. Kasi yun din talaga yung naging goal po namin magkakapatid, to make our parents po and to our nanay and tatay proud po. Na parang kami naman po yung nag-i-spoil sa kanila. Isa ngayon na very proud na sila sa'yo. Nakita ko na I think proud hindi lang sa career mo, kundi tumaas yung estado ng buhay ninyo eh. Sabi mo nga ngayon, tig-isang itlog na. Ano naman yung kanilang mga makukulay na salita para ipakita yung suporta sa iyo? Ano yung mga ginagawa nila para mapakita nila yung support sa pagiging artist mo? Unang-una po, lagi silang nag-I love you po sila. Kahit po kahit po 7 po kaming lalaki na magkakapatid, hindi po kami nahihiyang mag-I love you kahit sa social media. Sila nag-I love you sa'yo, tapos ikaw nag-I love you sa kanila. Opo. Hindi po kami nahihiya na mag-I love you sa mga kapamilya po namin. Tapos sa magkakapatid, gano'n rin? Yes po. Hindi po kami nahihiya kasi kami lang naman yung parang kumbaga, maghahanap pa ba ako ng best friend? Maghahanap pa ba ako ng ibang mga kaibigan? Dito na. So kami pong 7 na hindi po kami nahihiyang mag-I love you sa parents namin. Yung parents din po namin, hindi po sila nahihiyang mag-I love you. Tapos kapag po meron po kaming mga pinagdadaanan, or kahit pinagdadaanan and achievements, pinagpe-pray over po kami ng tatay namin. Ng parents. Opo. So yun po yung kanilang parang support
sa amin na hindi man po sila nakakapagbigay sa amin noon ng malaking pera, ng mga material na bagay. Pero yung pagmamahal po, makikita nyo po na talagang mafe-feel, maririnig, yes, mafe-feel. 100% yung support po talaga nila. Kung mayroon kang isang obra na pwedeng i-dedicate sa parents mo, sa father mo, sa mother mo, anong obra yon? Siguro po ngayon yung si Bathala po. Yung po yung, meron po kasi akong artwork na si Bathala. Siya po yung parang creator god sa Philippine mythology. So parang for me, ito po yung madededicate ko po sa kanila. Kasi sobrang po, kumbaga si Bathala po kasi powerful, parang, pero mapagmahal din naman po siya. So parang talaga fatherly figure. Yes po. Stricto pero naintindihan niya yung pinagdadaanan natin. Yes diba? po. At mapagmahal siya. Opo. Nabalitaan ko rin na i-represent mo ang Philippines yes, sa Florence, sa Biennale 2025. Opo. Alam ko, ito isa sa pinaka-prestigious na art event sa buong mundo. In fact, pinupuntahan yan ng mga taga-Philippines dito sa atin. So, malaking karangalan yan para sa iyo and also para sa amin dahil ikaw magre-represent sa amin. So, ano man ang feeling mo doon? Naiyak po ako. Kasi parang hindi po kasi lahat naman ng mga Filipino artists nabibigyan ng opportunity to saka alam ko showcase. Yan talaga, very prestigious yan eh. Yes po, parang Olympics daw po sa art industry. So, nung nalaman ko po, sobrang saya ko po, binalita ko po agad sa mga magulang ko and sa mga piling mga artist friends po. Though naging challenge lang din po is yung meron po kasi siyang mga fees kung may mga kailangan pong bayaran na kapag kinonvert po siya into peso, euro to peso, medyo po siya, mahal po talaga. Sobrang mahal. So parang yun po yung naging challenge pero I'm really happy and grateful po. Thankful and grateful sa mga tao na nagbigay po sa akin ng pag-asa ng even financial po, like yung art house po where I belong, inisponsoran po yung aking admission fee. And talagang nung nakita ko na po yung pangalan ko, Marco Polo Cabrera, Philippines. Sobrang nakaka-proud po na parang sabi ko, wow, ganito pala yung feeling kapag magre-represent ka ng pagre-represent mo yung Philippines sa international stage. So, sobrang grateful po talaga ako nung mga time na nalaman ko na talagang I belong sa industry na ito. And yung makita mo pa lang yung pangalan mo kadugtong yung Philippines na ire-represent mo, parang nakaka-proud po talaga. So, I think ito na po siguro yung, kumbaga parang ito na yung fuel ko po. Kaya sabi ko, mahaba pa pupunta mo dahil at a young age. Yes po. You're representative ko ng Philippines sa Biennale. So, yes po. Malaking bagay yan. No? Yes po. At para sa amin, malaking karangalan din yan. No? At sana po manalo. Kasi bukod po sa exhibition, it's also parang competition din po siya. So, hopefully po manalo, makasungkit po tayo ng award doon at maibahagi po natin dito sa Pilipinas po. Ano naman ang pinaka-inspiring na life lessons na natutunan mo bilang isang self-made artist? Sa bansa natin, maraming self-made con artists. Yes po. No? Yung mga con artists, lalo na sa mga ghost projects, ang dami ngayon. Pero ikaw talagang self-made artist. Ano yung life lesson ang natutunan mong bilang isang up-and-coming artist ng ating bansa? Ako po siguro yung natutunan ko po talaga is do your best. And believe in your craft. Believe in your craft. Maniwala ka sa kakayahan mo and huwag kang mahihiya. Siguro yun po yung number one na dapat makapalan mo mukha mo. Kapalan mo yung mukha mo. Pero in a good way. In a good way. In a good way na wag naman masyadong makapal. Pero kapalan mo yung mukha mo, tatagan mo yung loob mo.
Pero sinabi mo, dapat maniwala ka sa sarili mo. Ito ba ay, kagaya sa'yo, nung naging artist ka, nung naniwala ka sa sarili mo, naging artist ka kaagad o pinaghirapan mo rin na maging artist ka? Pinaghirapan ko po, hirap. Ano po yun, marami rin po talaga akong pinagdaanan nun. Hindi lang po talaga yung nag-paint lang ako ng paint. Kasi, yun nga po, ang dami pong nagsasabi na bakit ako nag-paint. Pero paano ka umabot sa ganitong level of painting? Nag-practice ka ba? Or... Nag-practice po. Everyday po ako nag-paint nun. Tapos, parang naging ano ko na po siya, parang ritual ko na po every time na uwi po ako ng trabaho. Magpe-paint po ako. So, practice rin. Practice. And then, yun nga po, nakatulong din po yung pagpasok ko dun sa LaSalle College of Art, Singapore po. Okay. Nag-aral po ako doon ng short course. Mga kasama ko po nun, talagang matatanda na rin po. Wala din po silang background sa art nun, doon din lang po sila natuto. Kasi ako po, ang artwork ko po, nag-start po ako sa abstract. Hindi po ako marunong mag-figurative, hindi po ako marunong mag-ganyan. Doon po ako natuto. So, doon ko po napatunayan na kaya palang matutunan ng art. Basta meron kang yung drive mo to learn. Believe in yourself, drive to learn. Yes. Kaya po yun. Umabot sa ganitong level. Opo. Ano naman ibig sabihin sa'yo ng tagumpay and to be a winner? Masasabi ko po na tagumpay po ako kapag nakikita ko po yung tatay at nanay ko po na masaya. Na kung nasan po ako ngayon. Na kapag nakikita ko po silang nakikita mo na ba yun ngayon? Nakikita ko na po yun. And every achievements po na nakikita ko, parang yun na po yung parang, kumbaga yun na yung gold medal ko nasasabit sa kanila. Kasi hindi man po ako ganun katalino nung ako po yung nag-aaral. Masipag lang po. Kumbaga, ito na yung mga achievements ko na gold medal ko na nasasabit ko sa kanila, yung mga karangalan ko. So, I think yun po yung I think meaning ng pagiging winner. At tagumpay. At tagumpay sa akin po. Ako nakikita ko na talagang tinitribute mo ito sa parents mo, Yes, sa po. family mo. At nakita ko na ang family mo plays a very big part of your success. And yun ang mahalaga rin sa mga bata ngayon na bigyang pahalaga yung family and parents. Lalo na parents, no? Yes. Dahil yung pinagdadaanan nila iba, no? Opo. Para umabot tayo sa ganitong punto. Opo. So sa ating mga kababayan, suportahan natin ang ating mga Filipino artist, katulad ni Marco Polo, dahil bawat obra, bawat painting, merong kwento at meron din advocacy dahil pinapaalam natin sa mga younger generations yung history, in this case, Philippine mythology. So Marco Polo, thank you. Thank you for coming. Maraming salamat po. Maraming salamat for sharing ngayon. Alam na namin yung kwento ng mga paintings mo, lahat ng mga artwork mo. So hindi lang namin nakikita itong painting na ito, kundi nakikita rin namin yung kwento behind the painting. Talagang lahat tayo may blank canvas. Pwede mong kulayan ng takot, pwede mong pintahan ng tapang. Let's all be like Marco Polo na pinili ang second option. Kaya mga ka-win-win, keep sketching your dreams till they turn into masterpieces. Keep molding, keep creating, and keep going for the win. Ako po si Win Gatchalian at sa bawat pagsubok sa buhay, lagi niyo pong tandaan, manalig ka, laban lang for the win.